Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang panibagong kwentong susubok sa tibay ng ating puso at paninindigan. Sabi nila, sa isang mundong puno ng kislap at karangyaan, mahirap makita kung ano ang tunay at kung ano ang peke. Paano kung ang pinakatapat na puso ay natatago sa likod ng pinakasimpleng anyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Nakatayo si Diwa sa harap ng basurahan sa silid ni Senyorita Mahalina, ang mapapangasawa ng kanyang amo na si Don Alejandro del Fuego. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na kahon ng gamot. Hindi ito ordinaryong gamot. Isang mamahaling brand ng pain reliever, napakatapang at may malinaw na babala sa gilid. Huwag inumin kung ikaw ay nagdadalang tao. Bumilis ang kabog sa dibdib ni Diwa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Imposible. Bakit iinom ng ganito ang isang buntis? Kaninang umaga lang, ang buong Hacienda de la Esperanza ay puno ng sigla at pag-asa. Maaga pa lang ay ginising na ni Diwa ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Tala. Maingat niyang sinuklay at tinirintas ang mahabang buhok nito, isang ritual na ginagawa niya tuwing umaga bago siya magsimula sa kanyang mga gawain bilang kasambahay. Nanay, totoo po bang magkakaroon na ako ng kapatid? Tanong ni Tala. Ang mga mata nitong bilugan ay kumikinang sa tuwa. Ngumiti si Diwa at hinalikan ang noo ng anak. Sabi ni Senyorita Mahalina, "Oo, anak. Kaya dapat maging mabait ka para sa baby." "Opo, nanay. Aalagaan ko po siya." Sagot ng bata, puno ng excitement. Para kay Diwa, ang kaligayahan ni Tala ang pinakamahalaga sa lahat. Ang trabaho niya sa hacienda ang bumubuhay sa kanilang dalawa. At habang buhay siyang magpapasalamat sa kabutihan ni Don Alejandro. Pagbaba nila sa kusina, naroon na ang Don, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ito nang makita sila. Si Don Alejandro ay isang mabuting tao, ngunit laging may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, 5 taon na ang nakararaan. Ang pagdating ni Mahalina at ang balitang nagdadalang tao ito, ang tila muling nagbigay buhay sa kanya. "Magandang umaga, Diwa Tala," bati niya. "Good morning po, Don Alejandro," magalang na sagot ni Tala. Tumayo ang Don at may kinuha sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon ng tsokolate. "Para sa mabait na bata," sabi niya at iniabot ito kay Tala. "Salamat po," masayang sabi ng bata at tumakbo papunta sa hardin. Naiwan si Diwa at ang amo. "Salamat po, Don. Hindi na po sana kayo nag-abala," mahinhing sabi ni Diwa. "Wala iyon, Diwa. Masaya akong nakikita siyang masaya." Sandaling natigilan ang Don, tila may malalim na iniisip. Malapit na ang kasal. Umaasa akong magiging maayos ang lahat. Ang batang ito, siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Nakita ni Diwa ang pangarap sa mga mata ng amo. Ang pangarap na muling magkaroon ng isang buong pamilya. At si Mahalina ang katuparan ng pangarap na iyon. Si Mahalina ay perpekto sa paningin ng lahat. Maganda, magaling magsalita, at laging nakangiti. Palagi niyang hinihimas ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na at laging ipinapaalala kay Alejandro kung gaano siya kasaya na bubuuin nila ang kanilang pamilya. Ngunit may mga pagkakataong nahuhuli ni Diwa ang mga bagay na hindi tama. Kanina lang, habang naglilinis siya sa pasilyo, dumaan si Mahalina papunta sa kanyang silid. Saglit itong huminto sa tapat ng isang malaking salamin para ayusin ang kanyang damit. Sa isang iglap, sa refleksyon ng salamin, nakita ni Diwa ang isang kakatwang kilos. Tila may inayos si Mahalina sa ilalim ng kanyang bestida. Sa bandang tiyan,
na parang isang damit na hindi na ilagay sa tamang pwesto. Mabilis lang iyon, at nang lumingon si Mahalina at ngumiti sa kanya, binaliwala ito ni Diwa. Guni-guni lang siguro. Ngunit ngayon, hawak ang kahon ng gamot. Ang lahat ng maliliit na pagdududa ay tila nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Ang kakatwang kilos sa salamin, ang pag-inom ni Mahalina ng malamig na champagne noong isang gabi nang akala niya ay walang nakakakita. At ngayon, itong gamot. Dahan-dahan, ibinalik ni Diwa ang kahon sa basurahan, tinabunan ng ibang papel para hindi mahalata. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang kanyang sarili. Nagkakamali lang siguro siya. Baka hindi para sa kanya ang gamot, baka may ibang dahilan. Ngunit habang papalabas siya ng silid, isang tinig sa kanyang isip ang paulit-ulit na bumubulong. May mali. May napakalaking mali. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Diwa na ang kasinungalingang kanyang natuklasan ay maaaring sumira, hindi lang sa pangarap ng kanyang amo, kundi pati na rin sa tahimik na buhay na pinagsisikapan niyang buuin para sa kanyang anak. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda de la Esperanza ay naging isang parusa para kay Diwa. Ang bawat sulok ng mansyon na dati pamilyar sa kanya ay tila na puno ng mga anino ng pagdududa. Ang bawat tawa ni Senyorita Mahalina ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang isang kasinungalingan, at ang bawat magiliw na paghimas nito sa sinapupunan ay isang malupit na pagtatanghal na nagpapahirap sa kanyang kalooban. Sinubukan niyang isaksak sa kanyang isipan na marahil ay nagkakamali lang siya. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang kinabukasan ni Tala ay nakasalalay dito. Ngunit sa tuwing makikita niya ang busilak na pagtitiwala sa mga mata ni Don Alejandro, isang tinig sa kanyang konsensya ang sumisigaw. Tinatanong kung paano niya hahayaan ang isang mabuting tao na malunod sa isang dagat ng panlilinlang. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga muebles sa sala, naroon si Mahalina at ang kanyang inang si Imelda. Magkatabi silang nakaupo sa sofa, masayang nag-uusap tungkol sa mga bulaklak para sa kasal. Sinusubukan ni Diwa na huwag tumingin, na ituon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may sariling isip. Kusa itong napapako sa bahagyang umuumbok na tiyan ni Mahalina na natatakpan ng mamahaling bestida. Biglang isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa sala. Napansin ni Diwa na nakatigil sa pagtawa ang dalawa. Dahan-dahan, naramdaman niya ang isang pares ng matang nakatitig sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Senyora Imelda. Ang nangiti sa labi nito ay nanatili, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May problema ba, Diwa? Ang tanong ni Imelda. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng yelo. Nahuli sa akto, biglang nanuyo ang lalamunan ni Diwa. Wawala po, senyora. Pautal niyang sagot, habang mahigpit na hinawakan ang hawak na basahan. Paumanhin po, natutuwa lang po akong pagmasdan si Senyorita Mahalina. Tila lalo po siyang namumukadkad ngayon. Isang matamis at mapaglarong na ngiti ang isinukli ni Mahalina, ngunit si Imelda ay hindi natinag. Dahan-dahan itong tumayo, ang bawat kilos ay may bigat at autoridad. Lumapit ito sa kanya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman ni Diwa ang panganib. Salamat sa iyong pagpuri, sabi ni Imelda. Ang boses ay halos isang bulong na. Ngunit hayaan mo akong magbigay ng isang munting payo, Hija. Sa isang malaking pamamahay na tulad nito, mahalaga ang pagiging mapagmasid. Ngunit mas mahalaga ang pagkilala sa iyong limitasyon. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang sobrang pag-usisa ay lason. Lason na maaaring sumira sa mga pangarap, lalo na sa pangarap ng isang simpleng kasambahay para sa kanyang nag-iisang anak. Bawat salita ay isang patalim na walang tunog na bumaon,
ng malalim sa puso ni Diwa. Hindi yun isang payo, isa yung malinaw na babala. Ang mensahe ay malinaw. Tumahimik ka o pagsisisihan mo. Walang nagawa si Diwa kundi ang yumuko. Ang kahihiyan at takot ay nag-aapoy sa kanyang mga pisngi. Paumanhin po, senyora. Kinagabihan, hindi na niya magawang tumingin ng diretso sa mag-ina. Ang bawat kilos niya ay maingat. Ang bawat hakbang ay may pag-iimbot. Habang papunta siya sa kusina para ikuha ng isang basong gatas, si Tala. Napadaan siya sa library. Bahagyang nakaawang ang pinto nito at may isang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa loob. Karaniwan ay madilim at tahimik na ang silid na yon sa ganoong oras ng gabi. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na sumilip at ang kanyang hininga ay halos malagot. Doon sa loob, nakatalikod sa pinto, nakatayo si Mahalina sa harap ng bintanang tanaw ang madilim na hardin. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang kopita ng alak, isang mamahaling red wine. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kopita sa kanyang mga labi at nilagok ang laman nito na para bang ito ang tubig na pumapawi sa kanyang uhaw. Napaurong si Diwa. Napatakip sa sariling bibig. Ang likod ay mariing nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Buntis. Ang isang babaeng nagdadalang tao ay hindi iinom ng alak. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsama-sama. Ang nakita niya ay hindi na lamang isang hinala. Isa na itong krimen na nagaganap sa kanyang harapan. Kinabukasan, tila ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan. Maagang maaga, umalis ang mag-inang Mahalina at Imelda patungong syudad para sa huling pagsusukat ng trahe de boda. Kasabay nito, inutusan siya ng mayordoma na magsagawa ng general cleaning sa kwarto ni Don Alejandro, kasama na ang walk-in closet kung saan pansamantalang nakalagay ang lahat ng gamit ng senyorita. Nang siya'y nag-iisa na sa loob ng malawak na silid, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ito na, sabi niya sa sarili, ngunit ang takot ay gumagapang sa kanyang mga binti. Paano kung mahuli siya? Paano kung wala siyang makita? Ngunit ang alaala ng mukha ni Don Alejandro na puno ng pag-asa, ang imahe ni Mahalina na umiinom ng alak at ang babala ni Imelda ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi niya akalaing taglay niya. Sinimulan niya ang paglilinis, ang bawat kilos ay may doble karang kahulugan. Habang nag-aayos malapit sa kama, sinadya niyang ibagsak ang hawak na pamunas. Naku po, bulong niya, isang perpektong pagkakataon para yumuko at sumilip sa ilalim. Tanging alikabok at isang pares ng lumang tsinelas ang naroon. Sunod niyang pinasok ang walk-in closet. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanya. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga damit, nagpupunas ng mga estante. Ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot, naghahanap ng anumang bagay na hindi pangkaraniwan. Mga kahon ng sapatos, mga lalagyan ng alahas, lahat ay nasa ayos. Hanggang sa umabot siya sa pinakasulok na bahagi ng aparador, sa likod ng mga nakasabit na mahahabang bestida. May isang malaki at simpleng karton doon, walang anumang tatak. Hindi ito nababagay sa karangyaan ng lahat ng nakapaligid dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Mabigat ito. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Puno ito ng mga luma at tila hindi na ginagamit na damit. Inalis niya ang mga ito, isa-isa hanggang sa ilalim ng lahat. Ang kanyang mga daliri ay may nasapol na isang bagay na malambot, makinis, at may kakaibang hubog na hindi gawa sa tela. Hinila niya ito palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Isang malaking unan na gawa sa silikon, kulay balat, at perpektong hinulma para magmukhang tiyan ng isang babaeng 6 na buwang nagdadalang tao.
May mga strap pa ito sa gilid idinisenyo para ikabit ng mahigpit sa katawan upang hindi matanggal. Napatitig si Diwa rito. Ito ang unang tunay na katibayan, ang katawan ng lahat ng kasinungalingan, ang patunay na ang pinakaiingatang pag-asa ng Hacienda de la Esperanza ay isang malaking panloloko. Tunog, biglang pag-click ng seradura at mabilis na pagbukas ng pinto. Kasabay ng kanyang paghinga ng malalim, isang matalas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Mabilis siyang lumingon. Ang puso niya ay tila handa ng sumabog. Nakatayo sa bukana ng pinto si Mahalina. Ang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa biyahe. Ngunit ang pagod na yon ay agad na palitan ng pagtataka na sinundan ng isang malamig at nanlilisik na galit. Ang kanyang mga mata ay bumaba mula sa gulat na mukha ni Diwa patungo sa bagay na hawak ng nanginginig nitong mga kamay, ang sikretong hindi dapat malaman ng kahit sino. Isang nakabibinging katahimikan ng namayani, bago ito tuluyang sinira ng isang boses na kalmado, ngunit puno ng panganib. Anong ginagawa mo sa closet ko? Ang oras ay tila huminto sa loob ng silid. Ang hangin ay naging mabigat. Halos hindi makahinga si Diwa. Ang pekeng tiyan sa kanyang mga kamay ay parang isang nagbabagang bakal. Sa harap niya, si Senyorita Mahalina ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang magandang muka ay unti-unting nababalutan ng isang madilim na ulap ng galit. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Inuulit ko, Diwa, sabi ni Mahalina. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang isip ni Diwa ay isang blangkong pader. Walang salitang lumalabas. Ang katotohanan ay nakasabit sa kanyang lalamunan, ngunit ang takot ay pumipigil dito. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sumagot ka, sigaw ni Mahalina. Nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging mahinhin. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Diwa. Isang manipis na sinulid ng pag-asa. Ang butones po, nanginginig niyang sabi. Itinuturo ang isang damit ni Don Alejandro na nakasabit sa di kalayuan. Nawawala po kasi ang isang butones sa paboritong Amerikana ni Don Alejandro. Inisip ko po na baka sakaling napunta dito ng labhan. Isang kasinungalingan, pero sa sandaling iyon, ito lang ang tanging armas niya. Tinitigan siya ni Mahalina, sinusuri kung may bahid ng pagsisinungaling sa kanyang mukha. Halatang hindi ito kumbinsido. Papalapit na sana ito sa kanya nang isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Anong nangyayari dito? Pumasok si Senyora Imelda. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang buong eksena. Ang gulat na si Diwa, ang galit na si Mahalina, at ang bagay na nasa sahig sa pagitan nila. Walang emosyon siyang lumapit at pinulot ang pekeng tiyan. Itinago ito sa likod niya na para bang isa lang itong ordinaryong unan. Anak, huwag kang mag-iskandalo, mahinahon niyang sabi kay Mahalina, ngunit ang tingin ay na kay Diwa. Isang butones lang pala ang hinahanap. Hindi ba, Diwa? Tumango si Diwa, hindi magkanda-ugaga sa pagtayo. Oo po, senyora. Paumanhin po sa abala. Sige na, tapusin mo na ang iyong trabaho at umalis ka na. Utos ni Imelda. Mabilis na tumalikod si Diwa, halos takbuhin niya ang daan palabas ng silid. Ngunit bago niya pa man marating ang pinto, narinig niya ang huling sinabi ni Imelda. At Diwa, sabi nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Sana ay mahanap mo ang nawawalang butones, dahil kung hindi, baka hindi lang butones ang mawala sa'yo. Nang makalabas siya, sumandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at halos hindi na siya kayang suportahan. Hindi siya nakahinga ng maluwag. Ang pagtakas na yon ay hindi isang kaligtasan. Ito ay isang pagpapaliban lamang. Ngayon,
Alam na nila. Alam nilang alam niya. Magdamag, hindi mapakali si Diwa. Binalot niya ng yakap ang natutulog na si Tala. Hinahalikan ang buhok nitong mabango. Habang yakap niya ang anak, yakap din niya ang kanyang pinakamalaking takot. Ang banta ni Imelda ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa kanila ng kanyang anak. Ang hasyenda na dati isang kanlungan ay naging isang kulungan na puno ng panganib. Hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat anino sa kanyang maliit na silid ay tila nag-aanyong halimaw. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bandang 1:00 ng madaling araw, bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Umaasang mapapakalma nito ang kanyang nagwawalang sistema. Habang tahimik siyang naglalakad sa madilim na pasilyo, isang manipis na sinag ng liwanag mula sa ilalim ng pinto ng study room ni Don Alejandro ang pumukaw sa kanyang pansin. Kasabay nito, narinig niya ang mahihinang boses. Boses ni Mahalina at ni Imelda. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Itinapat niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. Hindi tayo maaaring magkamali. Muntik na tayong mabuking ng lintik na katulong na yon. Galit na bulong ni Mahalina. Tumahimik ka, Mahalina. Ang pagpapanik ang magpapahamak sa atin. Sagot ni Imelda. Ang boses ay kontrolado at walang bahid ng emosyon. Mayroon akong plano. Isang plano na tatapos sa lahat ng problema natin. Anong plano, Ina? Kailangan nating bigyan si Alejandro ng isang trahedya, sabi ni Imelda. Isang trahedya na magpapatibay sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa nawala nating anak. At isang trahedya na mag-aalis sa landas natin kay Diwa. Nang tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Diwa sa narinig. Gagawa tayo ng isang maliit na aksidente. Pagpapatuloy ni Imelda, ang bawat salita ay tila isang kamandag. Sa araw bago ang kasal, isang short circuit malapit sa grand staircase. Madilim doon. Sa tamang pagkakataon, madudulas ka, sisigaw, at iiyak. Sasabihin nating dahil sa pagmamadali mong tulungan si Diwa na may inaayos sa ilaw, natapakan mo ang isang basang sahig na hindi niya pinunasan. Ikaw ang biktima at siya ang may kasalanan. Pagkatapos, tanong ni Mahalina, pagkatapos, darating ang doktor na konektado sa atin. Ibabalita niya ang pinakamasaklap na balita na nalaglag ang bata dahil sa kapabayaan ng katulong. Si Alejandro, sa sobrang pagdadalamhati at galit, hindi lang siya sisipain palayo. Sisiguraduhin niyang hindi na makakakuha ng trabaho ang babaeng yon kahit saan. At kung susubukan niyang magsalita, sino ang maniniwala sa isang pinalayas at desperadong kasambahay? Napatakip si Diwa sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi ng purong takot. Hindi lang siya aalisin. Sisirain ang kanyang buhay. At ang pinakamasaklap sa lahat, gagawin siyang kontrabida sa isang krimen na hindi niya ginawa. Sa sobrang panginginig ng kanyang katawan, hindi niya namalayang nabitawan niya ang baso ng tubig na kanyang hawak. Tunog. Malakas na tunog ng nabasag na salamin sa sahig. Ang nakatutulig na tunog ng nabasag na salamin ay sumira sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng study room, ang pag-uusap ay biglang natigil. Isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. At sa gitna ng katahimikang yon, narinig niya ito. Ang dahan-dahan, papalapit na mga yapak. Para kay Don Alejandro del Fuego, ang bawat pagsikat ng araw sa Hacienda de la Esperanza ay isang bagong simula. Sa loob ng 5 mahahabang taon, ang mansyon ay naging isang malawak na espasyo na puno ng mga alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon, may bagong buhay, may bagong pag-asa, at ang pangalan ng pag-asang yon ay Mahalina. Kasalukuyan siyang nakatayo sa loob ng isang silid sa ikalawang palapag ng mansyon, isang silid na dati bodega lamang ng mga lumang gamit. Ngayon, ang mga pader nito
ay pininturahan ng malambot na kulay ng dilaw at puti. Isang magandang kuna na gawa sa nara ang nakatayo sa gitna, naghihintay. Sa tabi nito ay mga estanteng puno ng mga laruang pambata at maliliit na sapatos. Ang nursery, ang silid para sa kanyang tagapagmana. Huminga siya ng malalim, isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap, ang muling magkaroon ng isang buong pamilya, ang marinig muli ang halakhak ng isang bata sa mga pasilyo ng hasyenda. At lahat ng iyon ay dahil kay Mahalina, ang babaeng nagbalik ng kulay sa kanyang kulay-abong mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang maliit na anino na pilit sumisingit. Nitong mga nakaraang araw, tila may kakaibang tensyon sa loob ng pamamahay. Isang tensyon na hindi niya lubos maintindihan, ngunit nararamdaman niya sa hangin. At ang tensyong iyon ay tila umiikot sa dalawang babae, ang kanyang mapapangasawa at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay na si Diwa. Napansin niyang madalas na tahimik at malalim ang iniisip ni Diwa. Ang dating maaliwalas nitong mukha ay madalas ngayong nababalot ng pag-aalala. Noong una, inisip niyang baka napapagod lang ito sa dami ng paghahanda para sa kasal. Ngunit may iba pa. May mas malalim pa. Kagabi, habang nag-uusap sila ni Mahalina bago matulog, bigla na lamang itong nagsimulang umiyak. "Alejandro, mahal ko." Humihikbi nitong sabi habang nakasandal sa kanyang dibdib. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas dito." Napakunot ang noo ni Alejandro. "Anong ibig mong sabihin, mahal? Sino ang mananakit sa'yo dito sa sarili mong pamamahay?" "Hindi ko alam kung paano sasabihin," sabi nito, pinupunasan ng kanyang mga luha. "Pero, si Diwa, alam kong matagal na siyang nagsisilbi sa'yo at mapagkakatiwalaan mo siya. Pero ang mga tingin niya sa akin, napakatalim, parang may galit. Kanina, habang naglilinis siya, pakiramdam ko ay bawat kilos ko ay kanyang binabantayan. Natatakot ako para sa ating anak, Alejandro." Niyakap niya ito ng mahigpit. "Shh, tahan na. Baka naman naninibago ka lang, mahal. Si Diwa ay mabuting tao. Marahil ay naninibago rin siya sa mga pagbabago dito sa hasyenda." "Sana nga," bulong nito. "Ngunit ang isang ina ay may pakiramdam. At ang pakiramdam ko ay nagsasabing kailangan nating mag-ingat." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Alejandro. Si Diwa, na halos itinuring na niyang bahagi ng pamilya, ay magiging isang banta? Imposible. Ngunit ang mga luha ni Mahalina ay totoo. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maipagkakaila. Dahil dito, kinaumagahan ay ipinatawag niya si Diwa sa kanyang opisina. Pumasok ito, yumuko ng bahagya, ang mga mata ay nakatuon sa sahig. "Diwa," panimula niya sa malumanay na boses. "Kumusta ka? Si Tala?" "Mabuti naman po kami doon," mahina nitong sagot. "May problema ba? Napapansin kong tila malalim ang iyong iniisip nitong mga nakaraang araw. Kung mayroon kang alalahanin, maaari mo itong sabihin sa akin." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Diwa. Tila may gusto itong sabihin, ngunit pinipigilan. Bumuka ang bibig nito, ngunit isinara rin. "Wala po doon," sabi na lang nito. "Marami lang pong inaasikaso para sa kasal. Pasensya na po kung napansin ninyo." Huminga ng malalim si Alejandro. "Naiintindihan ko, ngunit gusto kong ipaalala sa iyo, Diwa, na si Senyorita Mahalina ang magiging ina ng aking anak. Siya na ang magiging may bahay dito. Kailangan niya ng lubos na pag-aalaga at suporta. Anumang bagay na makakadulot sa kanya ng stress o pag-aalala ay dapat nating iwasan. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Diwa, ngunit sa pagkakataong yon, iinangat niya ang kanyang mga mata. At sa isang saglit, nakita ni Alejandro ang isang emosyon na hindi niya inaasahan. Awa. Awa para kanino? Para sa kanya?
Don, nagsalita itong muli. Ang boses ay halos isang pakiusap. Ang tiwala po ay isang napakahalagang bagay. Sana po ay ibinibigay ninyo ito sa tamang tao. Napakunot ang noo ni Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Diwa. Wala po. Paumanhin po. Pagkaalis ni Diwa, naiwan si Alejandro na puno ng pagkalito. Ang mga salita nito ay tila isang palaisipan. Ngunit nang maalala niya ang umiiyak na mukha ni Mahalina, ang lahat ay naging malinaw sa kanya sa isang maling paraan. Marahil ay nagseselos si Diwa. Marahil ay natatakot siyang mawalan ng pabor sa amo. Marahil ang pagdating ni Mahalina ay isang banta sa kanyang posisyon sa hasyenda. Pinili niyang paniwalaan ang mas madaling paliwanag. Pinili niyang pumanig sa babaeng nagdadala ng kanyang kinabukasan. Lumabas siya ng opisina at hinanap si Mahalina. Nakita niya ito sa hardin, masayang dinidiligan ang mga rosas. Ang umbok sa tiyan nito ay mas malinaw na ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likod. Kinausap ko na si Diwa. Bulong niya. Siniguro ko sa kanya na dapat kang alagaan. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang. Salamat, mahal ko. Alam kong poprotektahan mo kami. Lagi, sagot niya. At sa sandaling iyon, habang nakatitig sa magandang mukha ng kanyang mapapangasawa, isinara niya ang kanyang isipan sa anumang pagdududa. Diwa, pinagkakatiwalaan kita, sabi niya sa sarili. Ngunit si Mahalina at ang magiging anak namin ng aking buhay, huwag mo akong bibigyan ng dahilan para pagsisihan ang tiwalang iyon. Hindi niya alam, sa kanyang pagiging bulag sa pag-ibig, na ang mga tenga sa dingding ng hasyenda ay hindi lamang nakikinig sa mga usapan, kundi pati na rin sa mga tibok ng pusong puno ng kasinungalingan. Ang bawat araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging isang laro ng pusa at daga. Ang Hacienda de la Esperanza, na dati isang lugar ng trabaho para kay Diwa, ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang bawat kilos niya ay binabantayan at ang bawat pagkakamali ay maaaring maging katapusan niya. Ang pag-uusap nila ni Don Alejandro ay isang malinaw na mensahe. Wala na siyang kakampi. Mag-isa na lang siya sa laban na ito. Ang babala ni Senyora Imelda ay hindi isang pananakot lamang. Ito ay isang pangako. At hindi nagtagal. Sinimulan na nilang tuparin ito. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Diwa sa kusina, kadarating lang niya mula sa paglilinis ng sahig sa pasilyo. Ang sahig ay basa pa at makintab. Pumasok si Imelda. May hawak na bote ng mamahaling cooking oil. Magandang umaga, Diwa. Bati nito, ang nangiti ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Magandang umaga po, senyora. Magalang na sagot ni Diwa. Hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Naglakad si Imelda patungo sa isang estante. Habang dumadaan sa lugar na basa pa, bigla itong tila natapilok. Ay nako! Sabi nito, at aksidenteng nabitawan ang bote ng mantika. Sumabog ang langis sa sahig, kumalat sa halos buong pasilyo papasok ng kusina. Napakaruplas naman dito, reklamo ni Imelda, puno ng pagkukunwari sa boses. Paumanhin, Diwa, nadulas ako. Napakadelikado. Siguraduhin mong malilinis mo yan kaagad. Baka may dumaan, baka si Mahalina, at alam mo na ang maaaring mangyari sa isang buntis. Napatitig si Diwa sa kumalat na langis. Hindi ito aksidente. Isa itong bitag. Isang paanyaya sa trahedya na sila rin ang may pakana. Tahimik siyang kumuha ng basahan at nagsimulang maglinis habang nararamdaman ang mga matang mapanuri ni Imelda na nakatitig sa kanyang likuran. Hindi pa doon natapos. Sa araw ng pananghalian, ipinaghain ni Diwa ang paboritong sopas ni Don Alejandro, isang espesyal na cream of mushroom soup na siya mismo ang nagluto. Alam niyang kakain din si Mahalina nito. Bago niya ito isilbi, isang kutob ang pumasok sa kanyang isipan.
Isang mabilis na desisyon ang kanyang ginawa. Kumuha siya ng isang maliit na sample ng sopas at itinago ito sa isang malinis na lalagyan sa likod ng pantry para lang makasiguro. At tama nga ang kanyang hinala. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang biglang napahawak si Mahalina sa kanyang tiyan. Isang malakas na daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Aray, ang tiyan ko, sabi niya. Ang mga luha ay biglang pumatak sa kanyang mga pisngi. Agad na napatayo si Don Alejandro. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari, mahal? Anong masakit? Ang sopas. Pagkatapos kong humigop, biglang sumakit ang tiyan ko ng todo. Umiiyak na, sabi ni Mahalina. Lahat ng mata ay napunta kay Diwa. Si Senyora Imelda ay tumayo. Ang muka ay nag-aapoy sa kunwaring galit. Ano ang inilagay mo sa sopas na ito, Diwa? May balak ka bang saktan ng anak ko at ang apo ko? Ang akusasyon ay isang sampal na halos ikabuwal ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Huminga siya ng malalim at humarap kay Don Alejandro. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag. Don Alejandro, wala po akong inilagay na kahit anong masama sa sopas na yan. Kung may pagdududa po kayo, bago ko po ito isinilbi, nagtabi po ako ng sample. Naroon po sa pantry, hindi pa nagagalaw. Maaari po nating ipasuri. Ang silid ay biglang natahimik. Ang pag-iyak ni Mahalina ay biglang humina. Si Imelda ay natigilan. Hindi inaasahan ang sagot ni Diwa. Isang biglaang pananakit lang siguro ng tiyan, ina. Dala ng pagbubuntis. Biglang sabi ni Mahalina, pilit nang ngumingiti. Pasensya na, Alejandro. Masyado lang akong nag-alala. Kahit pa nakalusot siya, alam ni Diwa na ang laro ay nagiging mas mapanganib. Sinusubukan nilang sirain ang kanyang kredibilidad. Para sa araw ng totoong aksidente, walang sino man ang maniniwala sa kanya. Kinagabihan, sa kanyang silid, binuksan ni Diwa ang isang maliit na alkansya kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang naipon. Pera para sa pag-aaral ni Tala, pera para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ano ang silbi ng kinabukasan kung wala silang kaligtasan sa kasalukuyan? Kinabukasan, sa kanyang araw ng pahinga, tahimik siyang pumunta sa bayan. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan ng electronics at binili ang isang bagay na magiging kanyang tanging sandata. Isang maliit na voice recorder, mas maliit pa sa isang posporo. Ito ang kanyang huling pag-asa. Kailangan niya ng ebidensya. Ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Inutusan siyang maglinis ng sala kung saan madalas mag-usap sina Imelda at Mahalina tuwing hapon. Habang abala ang lahat at ang dalawa ay nasa hardin pa, dahan-dahan niyang idinikit ang maliit na recorder sa ilalim ng mabigat na center table. Sa lugar na hindi madaling makita, pinindot niya ang record button. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Nagawa niya. Matagumpay niyang naitanim ang kanyang patibong. Dahan-dahan siyang tumayo, nagkunwaring nagpupunas ng alikabok, at paatras na sanang aalis sa silid. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Mula sa pasilyo, narinig niya ang masayang halakhak ng kanyang anak. Nanay, tignan mo po ang bola ko. Si Tala, tumatakbo ng masaya, ay pumasok sa sala at ang bolang pinaglalaruan nito ay gumulong at huminto sa ilalim mismo ng center table kung saan nakatago ang recorder. Kukunin ko lang po, nanay, masayang sabi ni Tala at walang pag-aalinlangang yumuko at gumapang papasok sa ilalim ng mesa, diretso sa kinaroroonan ng kanyang tanging ebidensya. Nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa labas ng bintana, nakita niya sina Imelda at Mahalina na naglalakad na pabalik. Ang mundo ni Diwa ay tila bumagal.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Sa labas ng bintana, ang papalapit na anino ni na Senyora Imelda at Mahalina ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang inosenteng anak na si Tala ay isang iglap na lang mula sa pagtuklas ng kanyang pinakatatagong sikreto. Tala anak, halika dito. Pabulong ngunit madiin na tawag ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sandali lang po, Nay. Kukunin ko lang po yung bola. Sagot ng bata. Ang boses ay medyo nabubulol dahil sa posisyon nito sa ilalim ng mesa. Huwag na! Ibibili na lang kita ng bago. Lumabas ka na dyan, dali. Pilit na pagkontrol ni Diwa sa kanyang boses habang naririnig na ang mga boses ng mag-ina sa may pintuan ng hardin. Sa wakas, tila naramdaman ni Tala ang pagkaapura sa boses ng ina. Gumapang ito palabas. Ang buhok ay medyo magulo. Hawak ang kanyang bola. Bakit po, nanay? Hindi na nakasagot si Diwa. Kinuha niya ang kamay ng anak at mabilis. Ngunit tahimik silang lumabas ng sala. Ilang segundo lang bago pumasok ang dalawang babae. Sumandal siya sa pader ng pasilyo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ligtas! Sa ngayon. Ngunit ang recorder ay naiwan doon. Nag-iisa sa dilim. Naghihintay na maging saksi. Kinahapunan, tila naging normal ang lahat. Ngunit para kay Diwa, ang katahimikan ay mas nakakakilabot pa. Alam niyang ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nagpanggap siyang abala sa kanyang mga gawain, ngunit ang kanyang mga pandama ay nakaalerto. Ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat kaluskos. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat anino. Ang senyales ay dumating bandang 5:00 ng hapon. Inutusan siya ni Mahalina na dalhin ang isang mabigat na florera na puno ng mga puting rosas sa itaas, sa may pasilyo malapit sa grand staircase. Dahan-dahan ka lang, Diwa. Napakabigat niyan, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. At pakiayos na rin pala ng carpet runner sa may paanan ng hagdan. Tila medyo nagusot kanina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa gulugod ni Diwa. Ito na ang simula ng kanilang plano. Ang carpet runner, ang hagdan. Dala ang mabigat na florera, maingat siyang umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nang marating niya ang itaas, inilagay niya ang florera sa isang mesa. Pagkatapos, bumaba siya para ayusin na ng carpet runner. Sinadya niyang iunat ito ng maigi. Tinitiyak na walang anumang gusot o nakausling bahagi na maaaring makatisod. Habang nakayuko siya, narinig niya ang boses ni Don Alejandro mula sa kanyang opisina. Mahal, paakyat na ako. Maghanda ka na para sa ating hapunan sa labas. Sige, mahal. Susunod na ako. Masayang sagot ni Mahalina mula sa sala. Ito na ang pagkakataon. Ang perpektong sandali. Mabilis na tumayo si Diwa, ngunit bago pa man siya makalayo, nakita niya si Mahalina na papalapit sa hagdanan. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang tingin ng paghamak mula kay Mahalina at isang tingin ng takot at paglaban mula kay Diwa. Lumingon si Mahalina patungo sa direksyon ng opisina ni Don Alejandro. Tinitiyak na naririnig siya nito. Alejandro, mahal, hintayin mo ako. Pagkatapos ay lumingon ito pabalik kay Diwa. Sa isang kilos na napakabilis at kalkulado, sinadya niyang itapilok ang sarili niyang paa sa patag at maayos na carpet. Hindi ito isang malakas na pagbagsak. Ito ay isang kontroladong pagdausdos, sapat lang para makagawa ng ingay at drama. Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang pinakawala ni Mahalina, kasabay ng pagbagsak niya sa sahig sa paanan ng hagdan. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha,
ay nagpakita ng sobrang sakit at paghihirap. Ang anak ko! Tulong! Mula sa opisina, kumaripas ng takbo si Don Alejandro. Ang muka ay puno ng pagpapanik. Mahalina, anong nangyari? Ang carpet. Nadulas ako. Umiiyak na sabi ni Mahalina habang itinuturo si Diwa na nakatayo malapit sa hagdanan, naninigas sa kanyang kinatatayuan. Si Diwa, kadarating niya lang dito. Bakit hindi niya inayos? Lahat ng mata ay napunta kay Diwa. Ang kanyang mga labi ay gustong sumigaw. Gustong sabihing, nagsisinungaling siya. Nakita ko. Ngunit walang boses na lumalabas. Siya ang nasa eksena ng krimen. Siya ang pinakamalapit. Siya ang perpektong salarin. Agad na binuhat ni Don Alejandro si Mahalina. Tumawag kayo ng doktor, bilis! Sigaw niya sa ibang mga kasambahay. Pagkatapos ay hinarap niya si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagkadismaya. Isang tingin na hinding-hindi malilimutan ni Diwa. Dinala si Mahalina sa kwarto. Dumating ang isang doktor. Isang lalaking hindi pamilyar kay Diwa. Tiyak na hindi ang regular na doktor ng pamilya. Pagkatapos ng halos kalahating oras, lumabas ito ng silid. Ang muka ay seryoso. Kasunod niya si Imelda, na umiyak na. Kumusta siya, Dok? Ang apo ko? Tanong ni Imelda. Umiling ang doktor. I'm sorry, sabi nito sa isang malungkot na tono. We did everything we could. The fall caused a massive trauma. The baby is gone. Gumuho ang mundo ni Don Alejandro. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Gumuho rin ang mundo ni Diwa. Nawala. Ang isang batang hindi naman totoo ay nawala. Hinarap siya ni Don Alejandro. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit puno ng lason. Kasalanan mo ito. Pinasok kita sa pamamahay ko. Pinagkatiwalaan kita. At ito ang isinukli mo sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Don Alejandro, hindi po totoo. Isang bitag po ito. Pakiusap ni Diwa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ayoko nang marinig ang boses mo. Sigaw ng Don. Ang sakit sa kanyang boses ay napalitan na ng purong galit. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din, wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Pero saan po kami pupunta ng anak ko? Umiiyak niyang tanong. Wala akong pakialam. Sa sandaling iyon, lumapit si Senyora Imelda. Huwag kang mag-alala, Diwa, sabi nito. Hinahaplos ang likod ni Don Alejandro. Ako na ang bahala sa kanya. Tutulungan ko siyang mag-impake. Ang boses nito ay puno ng pekeng awa. Ngunit nang tumingin ito kay Diwa, ang mga mata nito ay sumisigaw ng tagumpay. Pumasok si Imelda sa kwarto ni Diwa, kung saan umiiyak niyang niyakap si Tala. Napakagaling na pagtatanghal, hindi ba? Bulong ni Imelda habang isinasara ang pinto. Sinabi ko naman sa iyo na wag kang makialam. Hayop kayo, sigaw ni Diwa. Oo, kami na ang masama. Pero sino ngayon ang talo? Ngumiti si Imelda. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat para sa amin. Ikakasal pa rin sila. Isang tahimik na seremonya na lang dahil sa trahedya. At ikaw, magiging isang masamang alaala ka na lang. Habang umiiyak si Diwa, isang bagay ang kanyang naalala. Ang recorder, ang pag-uusap nila. Mayroon siyang ebidensya. Agad siyang tumakbo palabas, pabalik sa sala. Ngunit pagdating niya doon, nakita niya si Mahalina. Nakatayo sa tabi ng center table. Hindi na ito umiiyak. Ang mukha nito ay kalmado na. Sa kamay nito, hawak ang maliit na voice recorder. Dahan-dahan, binuksan nito ang takip sa likod. Tinanggal ang baterya at binali ang maliit na memory card sa dalawa. Hinahanap mo ba ito? Tanong ni Mahalina. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago ihulog ang mga sirang piraso sa basurahan, gumuho ang huling pag-asa ni Diwa.
Wala na. Talo na siya. Ina, tawag ni Imelda mula sa pintuan ng kwarto ni Diwa. Nandito ako para tulungan kang mag-impake. Ipinag-utos ni Don Alejandro na umalis ka na. Ngayon din. Ang bakal na tarangkahan ng Hacienda de la Esperanza ay dahan-dahang nagsara sa kanilang likuran. Ang marangyang tunog ng paglak nito ay isang huling sampal sa mukha ni Diwa. Isang deklarasyon na siya at ang kanyang anak ay mga dayuhan na sa nag-iisang lugar na tinuring nilang tahanan. Hawak niya ang kamay ni Tala sa isang kamay at sa isa naman ay isang maliit at luma ng maleta na naglalaman ng lahat ng kanilang natitirang pag-aari. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanila. Ginagawang mas mabigat ang bawat hakbang palayo sa hasyenda. Ang manipis na damit ni Diwa ay basang-basa na, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Mas malamig pa ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Nanay, bakit po tayo umalis at bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Tala. Ang munting boses nito ay puno ng pagkalito. Tumingala ito sa ina. Ang mukha ay nababasa na rin ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Walang salitang lumabas sa bibig ni Diwa. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na bata ang kasamaan at kawalang katarungan? Paano niya sasabihin na pinalaya sila dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Niyakap na lang niya ang kanyang anak, hinayaan ang sariling mga luha na bumuhos kasabay ng ulan. Kinagabihan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maliit at masikip na kwarto sa isang paupahan sa bayan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nanunuot sa hangin. Malayo sa malawak at maaliwalas na silid na ibinigay sa kanila sa hasyenda. May isang maliit na kama, isang sira-sirang aparador, at isang bumbilyang aandap-andap na nagbibigay ng maputlang liwanag. Ito na ang bago nilang mundo. Pagkatapos niyang bihisan at patulugin si Tala, umupo si Diwa sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Inisip niya ang mukha ni Don Alejandro, ang galit, ang pagkasuklam. Inisip niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Mahalina at Imelda. Talo siya. Tinapos na nila siya. Anong laban pa niya? Isa lamang siyang hamak na kasambahay. Sila, mayaman at makapangyarihan. Anumang sabihin niya ay walang maniniwala. Ang katotohanan ay pag-aari ng kung sino ang may kakayahang bilhin ito. Isang pakiramdam ng lubos na pagkatalo ang bumalot sa kanya. Marahil, ito na nga ang katapusan. Dapat na lang niyang kalimutan ng lahat at magsimula sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na natutulog na si Tala, isang mahinang tinig ang kanyang narinig. Nanay, bulong ng bata sa kanyang pagtulog. Hindi na po ba tayo uuwi sa malaking bahay? Ang inosenteng tanong na yon, kahit binulong lang sa gitna ng isang panaginip, ay tumusok sa puso ni Diwa na parang isang kutsilyo. Hindi pwede. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong ang kasinungalingan ang laging nananalo. Hindi niya hahayaang isipin ni Tala na ang kanilang pag-alis ay dahil sa pagkakamali ng kanyang ina. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan. Nag-aapoy na galit. Isang nagbabagang determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Maaring kinuha na nila ang kanyang trabaho, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal. Pero may isang bagay na hindi nila makukuha sa kanya. Ang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. May isang tao sa hasyenda na alam niyang may mabuting puso. Isang taong matagal nang nagsisilbi sa mga Del Fuego, mas matagal pa sa kanya. Si Mang Lando, ang matandang hardinero, nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero nito. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Mang Lando? Si Diwa po ito. Halos pabulong niyang sabi. Diwa, Hidya, nasaan ka? Pinag-usapan dito ang nangyari.
Hindi ako makapaniwala. Mang Lando, wala na po akong oras para magpaliwanag. Putol ni Diwa. Ang boses niya ay desperado. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Alam ko pong delikado. Pero wala na po akong ibang malalapitan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Alam ni Diwa na malaki ang kanyang hinihiling. Isinusugal niya ang trabaho ng matanda. Alam ko ang totoo, Hija. Sa wakas ay sabi ni Mang Lando, ang boses ay seryoso. Matagal na ako dito. Alam ko kung sino ang tapat at kung sino ang hindi. Anong kailangan mo sa akin? Huminga ng malalim si Diwa. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Kailangan ko pong makapasok sa hacienda sa araw ng kasal. Hindi po ako titigil hanggat hindi nalalaman ni Don Alejandro ang katotohanan. Muling natahimik si Mang Lando. Mas mabigat ang katahimikang ito. Napakadelikado ng binabalak mo, Diwa. Ito na lang po ang paraan, Mang Lando. Para po sa anak ko. Para po sa hustisya. Isang buntong hininga ang narinig ni Diwa mula sa kabilang linya. Pagkatapos, isang matatag na sagot. May isang lihim na daan sa likod ng kusina, malapit sa lumang bodega. Daanan ng mga taga-supply noong unang panahon. Ako lang ang nakakaalam niyan ngayon. Napahawak sa bibig si Diwa, hindi makapaniwala. Makinig ka, Diwa. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay nagbabana. Pero sa araw ng kasal, mahigpit ang mga bantay. Doblado ang seguridad. Iisa lang ang pagkakataon mo. Kapag nagkamali ka, hindi ko na alam kung paano pa kita matutulungan. Nakatayo si Don Alejandro del Fuego sa harap ng salamin sa kanyang silid. Inaayos ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Ang suot niyang barong Tagalog, na gawa sa pinakamahal na pinya at binordahan ng kamay, ay perpektong bumagay sa kanyang tindig. Sa paningin ng sinumang titingin, siya ang larawan ng isang lalaking handa nang harapin ang isang bagong simula. Ngunit ang refleksyon sa salamin ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang anino ng pag-aalinlangan ang makikita sa kanyang mga mata. Mula nang mangyari ang aksidente, isang bahagi ng kanyang puso ang tila namatay kasama ng kanyang anak. Pero may isa pang bahagi, isang maliit, halos hindi marinig na tinig na bumabagabag sa kanya. Isang tinig na nagpapaalala sa kanya ng huling mga salita ni Diwa. Ang tiwala po ay isang napakahalagang bagay. Sana po ay ibinibigay ninyo ito sa tamang tao. Pilit niyang iwinawaksi ang alaala. Bakit niya paiisipin ang isang babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamalaking kabiguan? Ngunit ang mga salita ay bumabalik. Umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang makapangyarihang tao, isang bilyonaryo. Pero sa sandaling ito, siya ay isang lalaking nalilito at nasasaktan. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang best man. Ready ka na, pare? Naghihintay na ang lahat at ang bride mo, she's breathtaking. Tumango si Alejandro at pilit ng ngumiti. Let's go. Habang naglalakad siya patungo sa engrandeng hardin kung saan gaganapin ang seremonya, ang bawat pagbati mula sa mga bisita ay tila isang ingay na hindi niya marinig. Ang lahat ay perpekto, ang mga bulaklak, ang musika, ang mga nakangiting mukha. Ngunit para sa kanya, may kulang. O marahil, may mali. Habang si Don Alejandro ay naglalakad sa isang pasilyong nababalutan ng pulang karpet, si Diwa naman ay gumagapang sa putikan sa likod ng pader ng hasyenda. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng malambot at madulas na lupa. Ang kanyang simpleng bestida ay puno na ng mantsa at ang kanyang buhok ay basa ng hamog. Nakatago siya sa likod ng isang malaking halaman. Ang kanyang paghinga ay halos pigil habang dalawang security guard ang dumaan sa kanyang harapan. Nag-uusap at nagtatawanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong na akala niya ay maririnig na nila. Nang makalayo na ang mga bantay, sumenya siya kay Mang Lando
na naghihintay sa di kalayuan, malapit sa isang halos natatabunan ng pinto na gawa sa bakal. Mabilis ngunit maingat na tumakbo si Diwa patungo rito. "Hiya, bilisan mo!" bulong ng matanda, habang hirap na binubuksan ang kinakalawang na trangka. Ilang minuto lang ang meron ka, bago sila muling umikot. Isang maliit na siwang lang ang naibukas, sapat para makapasok ang payat na katawan ni Diwa. "Salamat po, Mang Lando. Habang buhay ko po itong tatanawing utang na loob. Mag-iingat ka, Diwa. At naway pakinggan ka ng Diyos," sabi ng matanda bago isinara muli ang pinto. Nasa loob na siya. Ang amoy ng bodega, alikabok, lumang kahoy at damp ay sumalubong sa kanya. Tahimik siyang naglakad sa dilim, kinakapa ang daan, hanggang sa marating niya ang pinto papasok sa kusina ng mansyon. Nakatayo na si Don Alejandro sa altar. Ang organ ay nagsimulang tumugtog ng pamilyar na himig ng bridal chorus. Ang lahat ng bisita ay sabay-sabay na tumayo at lumingon sa likuran. At doon, sa dulo ng pasilyo, lumitaw si Mahalina. Nakasuot ito ng isang simple ngunit napakagandang puting bestida. Ang kanyang muka ay nababalutan ng isang manipis na belo. Ang kanyang nangiti ay malungkot ngunit matapang. Ang perpektong imahe ng isang babaeng nagdadalamhati, ngunit pinipiling magpatuloy para sa pag-ibig. Sa paningin ng lahat, lalo na kay Alejandro, siya ay isang anghel. Isang anghel na dumaan sa isang trahedya, ngunit nananatiling matatag. Habang dahan-dahan itong naglalakad palapit sa kanya, pilit na pinaniwala ni Alejandro ang kanyang sarili. Ito ang tama. Ito ang babaeng poprotektahan niya habang buhay. Ito ang babaeng muling bubuo sa kanya. Ngunit habang papalapit ito, ang alaala ni Diwa ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang itsura nito noong huli niya itong nakita, umiiyak, nagmamakaawa, ngunit may determinasyon sa mga mata. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang anghel na papalapit sa kanya o ang demonyong pinalayas niya? Sumilip si Diwa sa maliit na siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya ang mga chef at waiter na abalang-abala, ngunit walang pumapansin sa kanya. Ang engrandeng musika ng kasal ay umaabot hanggang doon. Isang senyales na nagsimula na ang seremonya. Wala na siyang oras. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang lahat ng natitirang takot sa kanyang sistema at pinapalitan ito ng purong determinasyon. Para sa'yo ito, Tala. Ito na ang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang pinto at pumasok sa kusina. Naglakad siya ng mabilis, ang ulo ay nakayuko. Na para bang isa siya sa mga staff, diretso sa pinto palabas patungo sa dining hall. Walang pumansin sa kanya. Malapit na siya. Ilang hakbang na lang, nang biglang isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Pinipigilan siya sa kanyang paglalakad. "Sandali!" Isang magaspang na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Diwa. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang mga paa. Isang matipunong security guard ang nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghihinala. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang maruming damit, ang kanyang magulong buhok, ang desperasyon sa kanyang mga mata. "Sino ka?" tanong ng gwardiya. Humihigpit ang hawak sa kanyang braso. "At anong ginagawa mo dito?" Ang mahigpit na pagkakahawak ng security guard sa kanyang braso ay parang isang posas na bakal. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila guguho na. Dito na ba magtatapos? Sa isang madilim na sulok ng kusina, habang ang kasinungalingan ay ipinagdiriwang sa labas? "Sino ka sabi?" Ulit ng guard mas may diin. "Pakiusap," nagsusumamong sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng desperasyon. "Kailangan kong makausap si Don Alejandro. Napakahalaga po nito. Tungkol po ito sa kanyang kaligtasan. Sa kanyang buhay." Tiningnan siya ng guard mula ulo
hanggang paa, puno ng pagdududa. Kung may reklamo ka, sa opisina ka dumaan, hindi ngayon. Wala na pong ibang pagkakataon. Giit ni Diwa, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kung hindi ko po ito gagawin ngayon, magiging huli na ang lahat para sa kanya. May nakita marahil ang guard sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi pagsisinungaling, isang bagay na dalisay na pag-aalala. Bahagya nitong niluwagan ang kanyang pagkakahawak. Samantala, sa hardin, nasa harap na ng altar si Mahalin. Ang nangiti sa ilalim ng kanyang belo ay abot tenga. Hawak na ni Don Alejandro ang kanyang kamay. Ang pari ay nagsimula ng magsalita. Tinatanggap mo ba, Alejandro del Fuego, si Mahalina Romero upang maging iyong kabiyak? Ito na ang hudyat na hinihintay ni Diwa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Bigla siyang kumawala sa pagkakahawak ng guard at kumaripas ng takbo palabas ng kusina. Hoy! Bumalik ka dito! Sigaw ng guard, ngunit huli na ang lahat. Tulad ng isang bala, tumakbo si Diwa patawid sa dining hall, patungo sa bukana ng hardin kung saan nagaganap ang seremonya. Ang bawat hakbang niya ay isang sigaw laban sa kawalang katarungan. Narating niya ang dulo ng aisle. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Mga mukha ng pagkabigla, pagtataka, at pagkamuhi. Ang musika ay biglang huminto. Nakatayo si Don Alejandro sa altar. Ang mukha ay hindi maipinta. Sa tabi niya, si Mahalina ay napapahawak sa kanyang braso. Ang mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Diwa? Bulong ni Don Alejandro, hindi makapaniwala. Sa parehong sandali, ang pari, na sumusunod sa tradisyon, ay nagtanong, kung mayroon mang sino man dito na tutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Ito na, ang kanyang pagkakataon. Tumututol ako. Ang sigaw ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Isang malakas, matatag, at hindi matitinag na sigaw. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na ugong. Agad na sumenya si Senyora Imelda sa dalawang guard sa gilid. Kunin niyo ang babaeng yan. Isa siyang baliw. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guard, nagsalita si Diwa. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat. Huwag po kayong magkakamali, Don Alejandro. Ang babaeng pakakasalan ninyo ay isang manloloko. Ano ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig saglit. Paano ka nakapasok dito? Pinalayas ka na. Isa kang sinungaling. Ako ba ang sinungaling, Mahalina? Tanong ni Diwa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa altar. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babae. Ako ba ang sinungaling o ang babaeng nagpanggap na nagdadalang tao para lang makuha ang yaman ng pamilyang ito? Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Si Don Alejandro ay natigilan, napatingin mula kay Diwa patungo kay Mahalina. Baliw ka na, wala kang pruweba. Sigaw ni Mahalina. Alejandro, mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto niya lang sirain ang araw natin. Wala akong recorder ni Mahalina dahil sinira mo. Kalmadong sabi ni Diwa. Ang bawat salita ay tumatagos. Pero hindi mo nasira ang alaala ko at hindi mo matatago ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga guard ay papalapit na sa kanya, ginawa ni Diwa ang isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Isang bagay na desperado at mapangahas. Sa isang mabilis at malakas na kilos, lumapit siya kay Mahalina. Bago pa man ito makapag-react, hinawakan niya ang laylayan ng mamahaling bestida nito at hinila ito pataas ng buong lakas. Ang oras ay tila bumagal sa sandaling iyon. Ang damit ay umangat at sa ilalim nito, sa harap ng daan-daang mga bisita, sa harap ng lalaking kanyang pakakasalan, isang bagay ang nahulog mula sa katawan ni Mahalina at gumulong sa damuhan. Isang pamilyar na bagay na gawa sa silikone, kulay balat, at perpektong hinulma para magmukhang tiyan ng isang buntis.
Ang pekeng tiyan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa kasinungalingang nakalatag sa damuhan. Dahan-dahan, itinaas ni Don Alejandro ang kanyang paningin mula sa pekeng tiyan patungo sa namumutlang mukha ni Mahalina na ngayon ay nakatayo roon. Hubot-hubad sa kanyang panlilinlang. Ang pag-ibig sa mga mata ng Don ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang malamig at basag na realisasyon. Ang katahimikan ay tuluyan ng nabasag. Ang katahimikan na bumalot sa hardin ay mas mabigat at mas masakit kaysa sa sigawan kanina. Ang pekeng tiyan na nakahandusay sa damuhan ay hindi lang isang piraso ng silikone. Ito ang simbolo ng kanyang katangahan. Ito ang bangkay ng kanyang mga pangarap. Nakatayo si Don Alejandro sa gitna ng lahat, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na disyerto. Ang mga bisita na kanina lang ay masayang bumabati sa kanya ay ngayon isa-isang nagpapaalam sa kanyang mga tauhan. Ang mga mata ay umiiwas sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Kawawang Don, napakalaking kahihiyan. Paano niya hindi nalaman? Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Hindi siya biktima sa kanilang mga mata. Isa siyang tanga, isang makapangyarihang tao na nabulag ng isang simpleng panloloko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Mahalina. Ang babaeng inakala niyang anghel ay ngayon nakatayo roon. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng isang biktima. Ito ay mga luha ng pagkatalo. Alejandro, pakinggan mo ako. Magpapaliwanag ako. Humihikbi nitong sabi. Sinusubukang lumapit. Ngunit si Alejandro ay hindi kumilos. Ang pagmamahal na nararamdaman niya kanina lang ay naging abo. At ang abo na iyon ay napalitan ng isang malamig at matinding pagkasuklam. Huwag, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Patay. Huwag mo nang dugtungan pa ang kasinungalingan mo. Sa isang iglap, ang pagmamakaawa sa mukha ni Mahalina ay nawala at lumabas ang tunay na kulay nito, ang galit. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka lang sana desperadong magkaanak, hindi ko na sana kailangang gawin ito. Sa likod, si Senyora Imelda, na kanina patahimik, ay sumugod. At ikaw, Diwa, isa kang demonyo! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Ngunit wala nang naniniwala sa kanila. Sa isang senyas mula kay Alejandro, lumapit ang mga security guard. Ilabas niyo sila, utos niya, at tumawag kayo ng pulis. Fraud is a crime. Habang kinaladkad palayo ang mag-ina, ang kanilang mga sigaw at sumpa ay umalingaw-ngaw sa hardin. Ngunit si Alejandro ay hindi na lumingon. Para sa kanya, sila ay mga multo na lang. Mga multo ng isang buhay na hindi naman naging totoo. Nang mawala na ang lahat ng bisita at tanging ang mga nag-aantay na staff na lang ang natira, naiwan si Alejandro sa gitna ng winasak na seremonya. Ang mga magagandang puting bulaklak ay tila nalanta. Ang puting carpet sa aisle ay may mga bakas na ng putik. Ang mga upuan ay nakakalat. Ang perpektong araw ng kanyang kasal ay naging isang masamang panaginip. Umupo siya sa isa sa mga upuan. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kahihiyan, ang sakit, at higit sa lahat, ang pagsisisi. Pagsisisi hindi lang dahil nalinlang siya, kundi dahil sa ginawa niyang kawalang katarungan. Inalala niya ang mukha ni Diwa, ang pag-aalala nito, ang mga pahiwatig nito, ang kanyang pagmamakaawa noong araw na pinalayas niya ito. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang kanyang mga sariling salita. Kasalanan mo ito. Sinira mo ang buhay ko.
Napailing siya. Ako ang sumira sa buhay niya, sabi niya sa sarili. Ako ang naging bulag. Ako ang naging bingi. Nabasag ang kanyang pagkatao sa sandaling iyon. Ang Don Alejandro na kilala ng lahat, ang matalino, ang desidido, ang hindi nagkakamali, ay nawala. Ang natira ay isang lalaking puno ng hiya at pasakit. Tumayo siya. Isang bagong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hinanap ng kanyang mga mata si Diwa. Nakita niya ito sa di kalayuan, malapit sa may gate. Tahimik na inaayos ang damit ng kanyang anak na si Tala. Papalabas na sila. Hindi ito humihingi ng anumang kapalit. Hindi ito naghahangad ng papuri. Ginawa nito ang tama. At ngayon ay handa na itong maglaho na lang na parang walang nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Diwa ang kanyang presensya at lumingon ito. Nakita niya ang pag-iingat sa mga mata nito. Marahil ay takot pa rin. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Tala. Huminto si Alejandro sa kanilang harapan. Tiningnan niya si Diwa at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang kasambahay, kundi bilang isang babaeng may dignidad na higit pa sa lahat ng yaman niya. Isang babaeng isinugal ang lahat para sa katotohanan. Diwa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng isang tauhan. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay puno ng bigat ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako sa hindi ko pakikinig. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa iyong anak. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Tumingin siya kay Tala na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Patawarin mo rin ako, Hija. Si Diwa ay hindi nagsalita. Tinitigan lang siya nito at sa mga mata nito, nakita ni Alejandro ang pag-unawa. Tumango ito ng dahan-dahan. Iyon lang, ngunit sapat na yon. Tumalikod si Diwa, handa nang umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kaya ni Alejandro na hayaan siyang mawala. Diwa, pakiusap. Huwag kang umalis. Huminto ito sa paglakad ngunit hindi lumingon. Ang lugar na ito, pagpapatuloy ni Alejandro, ang boses niya ay halos isang pakiusap. Ang hasyenda. Kailangan ka. Ako. Kailangan kita. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong naganap sa Hacienda de la Esperanza ay unti-unti nang humupa. Naging isang kwento na lang na pinagpipiyastahan sa mga umpukan ng alta sosyedad. Ang pangalan ni Mahalina at Imelda Romero ay nabanggit sa mga dyaryo, nahaharap sa kasong estafa at perjury. Ngunit sa loob ng mga pader ng hacienda, isang ibang uri ng pagbabago ang nagaganap. Isang pagbabagong tahimik, ngunit malalim. Hindi na uniforme ng ordinaryong kasambahay ang suot ni Diwa. Ngayon, suot niya ang isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida at blazer, ang kasuotan ng bagong mayordoma o household manager ng Hacienda de la Esperanza. Sa simula, tumanggi siya. Ang gusto lang niya ay maibalik ang kanyang pangalan at mabigyan ng hustisya. Ngunit ang pakiusap ni Don Alejandro ay puno ng sinseridad. Hindi bilang isang amo na nag-uutos, kundi bilang isang taong humihingi ng tulong para muling buuin ang isang nasirang tiwala. Hindi ko na kayang magtiwala basta-basta, Diwa, sabi nito sa kanya isang araw. Pero sa'yo, buo ang tiwala ko. Tulungan mo akong pamunuan ng pamamahay na ito. Tulungan mo akong itama ang lahat. At tinanggap niya. Hindi para sa posisyon, hindi para sa pera, kundi para sa bagong paggalang na nakita niya sa mga mata ng Don at para kay Tala na ngayon ay malaya nang nakakapaglaro sa hardin. Walang takot, walang pangamba. Nakatayo ngayon si Diwa sa malaking sala, hawak ang isang clipboard, binibigyan ng direksyon ang mga staff para sa isang maliit na salo-salo na inorganisa ni Don Alejandro.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Ang dating kasambahay na laging nakayuko ay ngayon isang babaeng tinitingala at iginagalang. Ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang pananamit, kundi sa kanyang tindig, sa kanyang pananalita, sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Ate Diwa, saan po namin ilalagay itong mga bagong bulaklak? Tanong ng isang batang katulong. Dalhin niyo sa library, Rina, at pakisigurong sariwa ang tubig sa florera. Nakangiti niyang sagot. Mula sa di kalayuan, sa may pintuan ng kanyang opisina, tahimik na pinagmamasdan ni Don Alejandro ang lahat. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Isang ngiting totoo. Masaya na ulit si Tala. Tumatakbo sa malawak na damuhan. Habol-habol ang mga paru-paro. Paminsan-minsan, sinasamahan siya ni Don Alejandro sa paglalaro. At sa mga sandaling iyon, nakikita ni Diwa ang tunay na Alejandro del Fuego, hindi ang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang lalaking naghahanap din ng kapayapaan at simpleng kaligayahan. Isang hapon, habang nagkakape si Diwa sa veranda, tinatanaw ang papalubog na araw, lumapit si Don Alejandro at umupo sa silyang katapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Hinayaan lang nilang ang katahimikan at ang ginintuang kulay ng langit ang mag-usap para sa kanila. Hindi ko pa yata nasasabi sa iyo ito ng maayos, basag ni Alejandro sa katahimikan. Pero salamat. Salamat sa hindi mo pagsuko. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan. Ngumiti si Diwa. Ginawa ko lang po ang tama, Don Alejandro. Alejandro, pagtatama nito, just Alejandro. Hindi na ako ang amo mo, Diwa. Magkasama na tayo sa pagpapatakbo ng lugar na ito. May kakaibang init na gumapang sa puso ni Diwa sa narinig. Isang bagong antas ng paggalang, isang bagong uri ng relasyon na hindi niya palubos maintindihan. Alam mo, pagpapatuloy ni Alejandro, ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Ang buong buhay ko, ang akala ko ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa yaman, sa kapangyarihan, sa pangalan. Pero tinuruan mo ako ng isang leksyon na hinding-hindi ko mababayaran. Ang tunay na halaga pala ay nasa dignidad, isang bagay na hindi nabibili at hinding-hindi mananakaw. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang amo at tauhan, tanging 2 taong sinubok ng kasinungalingan at pinagbuklod ng katotohanan. Nakatayo si Diwa sa may beranda. Ang mahinang hangin ng dapit hapon ay yumayakap sa kanya. Tanaw niya ang buong lupain ng Hacienda de la Esperanza. Dati, ang lugar na ito ay simbolo ng kanyang mababang estado sa buhay. Ngayon, ito ang simbolo ng kanyang lakas. Ito ang patunay na ang isang babaeng invisible ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng mundo ng mga makapangyarihan. Hindi niya alam kung ano ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa pagtatapos ng araw na yon, isang bagay ang sigurado. Natagpuan na ni Diwa Cruz ang kanyang tunay na halaga, hindi sa mata ng iba, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Lumapit si Don Alejandro sa kanyang tabi, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano muling magtiwala, Diwa. Mahina nitong sabi. Ang kanilang mga tingin ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito may isang pangako sa hangin. Isang pangako ng isang kinabukasan na maaaring higit pa sa pagkakaibigan. Isang bagong simula na pareho nilang saslujili. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng panlilinlang, katapangan at pagbangon. Ang kwento ni Diwa ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa tibay ng ating paninindigan at sa dignidad
na hindi kayang bilhin ng kahit sino man. Pinatunayan niya na kahit ang pinakasimpleng tao, basta't armado ng katotohanan, ay may kakayahang gapiin ang pinakamatayog na pader ng kasinungalingan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Diwa at Don Alejandro. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.